Mukhang sa unang pagkakataon, dapat tayong maniwala dito kay Gadon sa gusto niyang mangyari. Pagbigyan daw natin si Sara Duterte na tumakbo para sa pagka-presidente sa 2028 para daw makita na itong hunghang na ito, sabi yan ni Gadon na wala nang suporta sa kanya. Nang ibig sabihin din ay posibleng mapahiya siya. Nakikita natin kung gaano kalawak yung panawagan netong mga DDS sa social media na magkaroon ng people power. Madalas ay nananawagan ng mga maisog rally etong mga ito. Pero madalas ang turnout ng mga rally na yan ay wala. Ibig sabihin walang nangyayari. Oo, medyo malakas ng konti sa social media yung panawagan. Pero bakit anong nangyayari sa actual na rally na mismo? Walang sumisipot. Kasi kamakailan, ganyan din po ang nangyari na nakihalo pa itong mga DDS sa rally ng mga totoong nakikipaglaban sa korupsyon. Ang mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Tapos eto nga, kahapon lang ay nilangaw na naman ang mga rally po na inorganisa na itong si Kiko Barsaga at sa tingin ko, nasa likod ng mga rallies na ito si Sara Duterte rin. I mean, sa pagpaplano na itong mga rallies na ito. Kasama si Harry Roque at iba pang nasa paligid ni Dicong. Kaya totoo, itong sinasabi na si Gadon, na pabayaan nating tumakbo itong si Sara sa 2028 para mapahiya. Para makita niya mismo na wala nang suporta sa kanya. Abay, malala rin po yung napanood niyo siguro yung video na itong si Jimmy Bondoc. Yung rally kasi dyan sa Raha Sulaiman ay talagang halos walang sumipot. Sabi nga ng ilan, mukhang 50 lang daw yung mga yung dumating para makiisa dyan sa rally na yan. Talagang masaklap yan. Sobrang disappointed sa tingin ko ngayon ang mga katulad ni Sara Duterte, Harry Roque, pero syempre hindi nila yan ipapakita. Magkukunwari pa rin etong mga ito na tagumpay ang rally na itong mga DDS kahapon. At syempre expected din na talagang ipakakalat na naman itong mga DDS ang mga old videos na kuno ay rally yan kahapon October 12. So yan, nagiging sensible kahit papano etong si Gadon sa kanyang mga binibitawang salita kamakailan. Di ba? Good luck.